Sir, yung pong dalawang lupang ito yung nakasanla sa China Bank. Tama? Tama yun, Okay, Ted. sige. Tama. Opo. Una, kailan sinangla ito ng mga Villar? Maganda yung tanong mo, Ted, kasi kami nagulat din yan. Actually, last year, hindi namin alam yan. Then eventually, nalaman namin ngayong taon lang. And then, nung chinek namin yung record, parang February lang nung naitatak yung tatak doon sa likod ng titulo. Ngayong February lang. So, we assume na yung pagkakasanla, nangyari lang ngayong taon. Okay, so yung encumbrance sa likod ng titulo, ang tatak ngayon lang Pebrero ngayong taon. Tama yun, Ted. Sa dalawang parcels of land, Tama yun, Ted. sa magkanong halaga nakasanla? Well, hindi namin nakita yun, Ted. Nandun sa mga detalye pa. But yung as to the, yung magkano yung utang nila, hindi namin nakita yun, Ted. Aha. Ganito, no? Ang sabi po ninyo, final approval ng China Bank na ano ulit ang sinasabi niyo Unang-una, yung unang kondisyon, yung unang kondisyon, Ted, is dapat bigyan nila kami ng permit to enter. Meaning, pwede na namin pasukin yung property at gumawa ng mga preliminary activities even up to yung construction. Okay. And then, dapat yung permit to enter na yon, may concurrence yung bangko. Okay. Kasi nga nakasanla siya. So, dapat hindi mag-o-object ang bangko. And then, pangalawa is that dapat eventually matanggal yung pagkakasanla, yung encumbrance, dapat magburak doon sa titulo. At they will comply this also. At ang kinumit nila, actually, nakalimutan ko sabihin, Ted, is that matatanggal yung encumbrance na yun within 6 months, dapat. Aha. Okay. Sandali lang. Ano yung August 13 na inyong ulit na deadline? Ano yun? Okay. Ganito yun, Ted. Kasi di ba, ni-require namin na number one, dapat may permit to entry. Na dapat may concurrence ang bangko. Pangalawa, dapat matanggal din yung encumbrance. So, itong bagay na ito, kailangan nilang ikuhanan ng approval sa bangko, sa China Bank. Okay. At nag-set naman ng executive committee meeting ng China Bank para i-discuss ito, yung formal approval niya. Itong August 13. Oo. Anyway, kung sakasakali mag-approve sila, o sige, pwede nyo nang pasukin yan, pwede na kayo magsusukat dyan ng kung ano-anong mga whatever na nagagawin for the station. Pero yung in 6 months, kailangan mabayaran ng mga Villar yung utang sa bangko para makuha na yung titulo, matanggal yung encumbrance, and then makapag-execute na sila ng deed of donation. Hindi, yung deed of donation actually, pwede nang gawin yon, Ted. Kaya magpipirmahan na kami ng deed of donation ng Memorandum of Agreement. Actually, this coming August 20 or 21. Kasi nga yun ang condition namin. Dapat magkapirmahan kaagad tayo ng MOA. Okay, so ano ang komplikasyon nito kapag ang mga Villar hindi mabayaran yung utang sa bangko at pumirma ka na ng deed of donation doon at meron pa rin encumbrance? Well, wala naman actually, Ted, kasi sabi nga namin, ang position namin dyan, which is supported nga ng provision ng civil code natin, kahit ang may-ari ng lupa, isanla ito, naiiwan pa rin doon sa may-ari ng lupa yung rights of ownership. Kasama sa right of ownership, pwede niyang ibenta ito, pwede niyang i-donate. Yun nga lang, may mga risky but still, pwede ba yan? At kami naman, kapag nagkapirmahan tayo ng MOA, at talagang paninindigan namin ito, we will impose our right doon sa property. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.